Yes, Senator Pangilinan. Well, if I may, kung maaari ko sigurong yung komento is, siguro kung yung Napoles cases, nauwi dun sa halip na absuelto, kulong, baka hindi na nangyari itong mas malaking kurakot. Plunder yung mga kaso nun nakakulong na nga, pero na-absuelto, na-release ng korte, pinakawalan ng ating hudikatura. So, ang dulo nito lahat naman, hudikatura So, kung maaari, maging sinyales din sa hudikatura na ang taong bayan, pag nakitang mabagal ang hudikatura, baka pati sila irali ng ating mga kababayan. Well said, Senator Pangilinan. Senator Jingo Estrada is recognized. It is just a manifestation, Mr. President. I am not availing of the privilege hour. Mr. President, I cannot, in good conscience, let the remarks made earlier by our colleague, Senator Francis Pangilinan, during the Blue Ribbon Committee pass without rebuttal. His comments, while not naming us directly, were laced with insinuations, clearly aimed at me and former Senator Bong Revilla and the legal ordeals I have already faced. With due respect, such statements are not only unfair, they are malicious and utterly uncalled for. Mr. President, let me put on record. Hinarap ko po ang mga kasong isinampa sa akin. Dumaan ako sa mahabang panahon ng paglilitis, pagkakakulong, at pati na ang mabigat na stigma na idinulot nito. Hindi lamang sa akin, kundi maging sa mga miyembro ng aking pamilya na taon ding nagtiis ng pangungutya, pangmamaliit, at panghusga. Sa huli, napatunayan na walang sapat na batayan ang mga ipinukol sa akin na mga akusasyon. Hindi ko kailanman nanaisin na pagdaanan nito ng sino man sa aking mga kasamahan dito ngayon. Mr. President, the courts have spoken with finality. To cast doubt on these decisions is not only an insult to me personally, but a dangerous affront to the judiciary. It undermines the very foundation of our justice system and erodes public trust in due process. Ginoong Pangulo, hindi ako tutol sa sinasagawang pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Ngunit, hindi ko pahihintulutan na ang kasalukuyang issue ay gamitin upang idikit muli sa akin ang mga maling paratang at sadyang impluwensyahan ang opinyon ng publiko. Ang mga kasong may kinalaman sa PDAF ay naresolba na ng korte matapos ang masusing proseso ng batas. To insinuate otherwise is nothing less than an attempt to rewrite history and to malign the integrity of the judicial process. I urge my colleagues to exercise prudence, fairness, and much of all, respect. I too deserve to be heard and to defend myself, whether in this august chamber or before any court of law. I am more than ready to dismantle the baseless lies being peddled in the Blue Ribbon Committee, come hell or high water. And I will not allow discredited narratives to be weaponized for political grandstanding. I will not allow my honor, hard-earned and vindicated by the courts, to be sullied by careless remarks. And I hope the committee, the Blue Ribbon Committee, will expunge from the record such malicious and unwarranted remarks that serve no purpose but to malign and mislead. Thank you, Mr. President. Thank you, Senator Serrano. Majority Leader.
Senator Francis Pangilinan is recognized. Thank you, Mr. President. Just a very quick manifestation. Bago pa nung hearing na yon, tayo po ay humurap sa judiciary. At doon din na tinalakay at pinag-usapan ang problema ng conviction rates, particular ng Sandigan Bayan. 47% ang conviction rates ng Sandigan Bayan. Ibig sabihin, sa bawat dalawang kaso, isa absuelto. That was the context, Mr. President, of our manifestation earlier. There was no intention of maligning any senator with that manifestation. For the record, Mr. President, and again, humihingi tayo ng unawa kay Senator Jinggoy Estrada. Wala pong personalan yung ating earlier manifestation. I hope he will understand. Thank you, Senator Francis Pangilinan. President, Yes, if I you may- may respond. Ang sabi po ni Senator Pangilinan, wala ho siyang binanggit na pangalan. Pero napaka-obvious naman po ang kanyang sinabi kanina dun sa Blue Ribbon Committee. Ang sabi niya, if I may quote, well, if I may, kung maaari ko siguro ikomento, is siguro kung yung Napoles cases inauwi doon, halip na absuelto, kulong. Baka hindi na nangyari itong mas malaking kurakot. Those were the words of Senator Kiko Pangilinan. Sino ba ang pinatatamaan niya? Sino ba ang pinatatamaan mo? Di ba? It's very obvious that I was being alluded to. Remember, Mr. Senator Pangilinan, that I was acquitted by the court. Are you questioning the decision of the court acquitting this representation? You're a lawyer. I'm not. You shouldn't be talking that way. You are undermining the judicial process in our country. You being a member of the bar. Thank you, Mr. President. May I ask, minute for suspension. Majority Leader. May I ask, very. Session is suspended. Mr. Chair, I'll just use up my 47 seconds. This is a manifestation, Mr. Chair. We've been here in this hall. I mean, I wasn't a member of the Senate yet. Inimbestigahan na rin po natin itong pork barrel scam in 2023. Iba-iba lang nga po 2013. Anong year ho kayo, Secretary, nag-retire sa DPWH? What year did you retire? 2010, Your Honor. 2010. So, 2013, nangyari na po ito. Nangyayari na naman ngayon. Ang tanong ko lamang po, ano nangyari doon sa investigation, Mr. Chair? Whatever happened? Did we investigate? Did we have an investigation in aid of legislation para matuldukan na ito? And why are we still investigating it again now? I do not understand. I'm not here, Mr. Chair. I don't know. Siguro yung mga nandito na before, did you investigate dito sa mga colleagues? Did we investigate it here in Senate para hindi na ito mangyari pa? I thought what we're doing, like what we're doing right now, we're investigating this in aid of legislation so that this will not happen again. Whatever happened to 2013 investigation, Mr. Chair? I guess that's your last question, Senator Erwin. Chair Erwin. I Please don't know answer. who can Please answer that, Mr. Chair. Mr. Chairman, Yes, Senator Pangilinan. well, if I may, kung maaari ko sigurong yung komento is, siguro kung yung Napoles cases, nauwi dun sa halip na absuelto, kulong, baka hindi na nangyari itong mas malaking kurakot. Plunder yung mga kaso nun nakakulong na nga, pero na-absuelto, na-release ng korte, pinakawalan ng ating hudikatura. So, ang dulo nito lahat naman, hudikatura So, kung maaari, maging sinyales din sa hudikatura na ang taong bayan, pag nakitang mabagal ang hudikatura, baka pati sila irali ng ating mga kababayan. Well said, Senator Pangilinan. Senator Bamakino is recognized. Maraming salamat, Mr. Chairman. Kay Engineer Alcantara, habang nasa DOJ po kayo, kausap po namin si Bryce at sabi ho niya, wala daw pinalampas na proyekto
sa Bulacan. Since 2019 to 2025, practically lahat substandard or underdesigned o may hatian ng porsyento. Do you confirm this, Engineer Alcantara? Your Honor, yung pong tinatawag na hatian, yung po yung regular na binibigay po ng mga contractor sa buong opisina. Pero yung substandard po, wala pong ganon. Dahil po paglabas po ng amount, bahala na po yung implementing section yung nagpo-program na gumawa ng program at plano po. Okay. Ang sabi ni Bryce, and si Bryce is here naman, no, kung pwede siya magtaas ng kamay kung mali yung sinasabi ko. Ang sabi niya kanina, ino-overprice yung mga proyekto up to 30 to 50%. Doon sa overpricing, ino-overprice yan dahil naghahatian. Nabanggit nyo na po kanino napupunta yung hatian. At yung natitira sa proyekto, pag flood control, probably 30% lang yung magagamit para sa proyekto. Kung vertical or ibang proyekto, up to 50%. Tama po ba yon, Engineer? Sa inyo pong experience? Doon po sa flood control, nagre-range po yun ang matitira pong ipagagawa ay 30 to 35%. Depende na po sa sitwasyon po yun. Oo. Yung sa mga building po, I don't believe na meron pong substandard. May item lang po na nakalagay doon, let's say sa foundation, yun po yung ginagawang pantulong. Pero sa building po, sir, wala pong tinatawag na substandard. Yung lilitan yung bakal, wala pong gano'n. Yung foundation lang po ang pinagkukuhanan po dahil hindi naman po ganun kalaki ang requirements po sa... Pantulong mag-overprice. No, sir. Pantulong po dun sa proponent na kailangan po, Your Honor. Anong ibig sabihin nun? Yun nga po, yung sa proponent po na dinadala. So, yun yung nialakihan ninyo para yun yung pambayad nyo sa proponent. Actually, sir, yung overpricing, hindi po sa price, sa item na ini-introduce lang po. Your Honor. Okay, so saan kayo naglalagay ng overpricing? Dun sa dami ng unit? Sa item na nilalagay po, at minsan po doon po sa length, na let's say po, micropile sa building, mag-i-initial po kami ng program dahil wala pa pong soil investigation. Normally po, babase kami sa mga katabing soil investigation po, more or less. Let's say po, ang micropile, 8-9 meters base po sa program. Minsan po, pag nag-actual ka, kung ano lang po yung pinakamatigas na strata, doon lang po hihinto. Yun po yan, Your Honor. Yun po yung... So in short, diyan kayo nakakatipid para meron kayong pambayad sa mga kailangan yung paghatian. Yes, Your Honor. Hindi po paghatian sa amin. Yung binibigay po ng contractor, part of it, pero yung sa proponent po ang pinoproduce po. Okay, sige, let me simplify my question. So kailangan kayo mag-overprice ng mga proyekto. Tama, no? Your Honor, yung overprice po kasi hindi po magagawa dahil meron pong CPMD kami sinusunod po. Hindi kasi mag-match yung math eh. Almost 50 to 60% pinamimigay ninyo eh. Di ba? Sir, sa building po, tingin ko po, wala pong ganon. Okay, sa flood control. Flood control po, nagtototal po yun. Lahat-lahat po siguro around 56. Okay, sabihin mo ng 50%. So 50%, binibigay nyo sa mga pinaghahati-hatian ng mga individual, Yes, proponent, sir. Yes. and so on and so forth. No? Yes, So sir. may natitira kang 50%. So magagawa mo yung proyekto, gawa nung 50% ang natitira. So 50% overpriced yung proyekto. Kasi magkano talaga yung cost ng project? Actually, Your Honor, yung sa overprice po, ito po papaliwanag ko. Sige. Item of works po. Meron po kaming item of work. Let's say, concrete, embankment. Meron po kami sa flood control na tinatawag na nagpumatandaan yung bato. Kailangan mo pag nagkaroon ng slope, meron po mga rocks sa loob yan. Normally po, ang nalalagay, normal na bato. embankment lang po. Yun po yung difference ng costing, medyo malaki po yung... So yun nga. So diyan kayo nakakakuha ng pera, in short, di ba? Yes, Your Honor. Okay. So, kunyari, 100 million yung proyekto, built-in na kasi na paghahatian yan, di ba? Yung 50% yan kung flood control. Yes, So sir. the actual project cost is really half lang talaga nung nakalagay sa GAA o nakalagay sa NEP. Yes, Your Honor. Okay. Kasi ang punto ko lang, pagdating ng budget ng DPWH, ang hihingin sa atin, I think ngayon, 600 billion. Eh kung yung computation yan, ganyan yung gamit na computation, baka dapat mas mababa yan. Hindi ba?
Yes, Your Honor. Okay, so tingin mo ba yung computation ng lahat, kaparehas ng computation mo, may built-in na siya? Sa totoo lang. Yes, Your Honor. So sa tingin mo, yung DPW, kasi di ba tinanggal na tatanggalin na yung flood control. Pero yung natirang budget, sa tingin mo, Engineer Alcantara, meron pa rin diyang built-in na payola. Sa distrito po namin, makakasagot po ako. Pero Yes. other districts... Sige, I sa cannot say. distrito mo, merong built-in. Meron pa rin pong... Nandun na? Meron po. Opo. Okay, so ibig sabihin yan, kunyari, gagawa tayo ng budget ng distrito ninyo, dapat tapisan yan ng mga 30 to 40% para tapat talaga yung project cost. Tama? Yes, Your Honor. Okay. May I interject, Yes, Senator With the Bam? permission of Senator Bam. Yeah. Engineer Alcantara, ito pong sinasabi ninyo na overpricing. So, every year po ito meron na talagang binobloat na ho ninyo yung cost po ng project every year. So, parang asahan na po na may kikitain po kayo every year. Sir, yung pong pag-propose, unidentified pa po yun Exactly. kung gaano No. magagawa. Opo. Kaya nga, pag nag-propose ka nga ng project kayo, lalo sa inyo sa na ilang percent? Yun nga po, ang natitira pong sa project ay 30 to 35% po yung Senator dapat Erwin, gawin. You're limited to one question, follow-up question. That's all. Limited yung time That's natin. all, Senator Bam, Thank you. please continue. So, malinaw po na, syempre po, ito kasi in aid of legislation, di ba? Yes, At ang Your Honor. pinakamalaking legislation, yung budget. So, gusto po namin ito malaman para pagdating ng panahon ng DPWH budget sa October 20, mapag-uusapan ng masinsinan kung magkano ba talaga yung dapat gamitin sa mga proyekto. Okay. Engineer Alcantara, yung proseso ng pagpili ng mga proyekto, okay? Kayo po ba yung nagde-decide ano yung mga project na gagawin sa inyong distrito? Your Honor, ganito po, pag kailangan po ng listing, inaas ko po yung mga implementing section. Ano yung, kasi po sa distrito po, meron po kaming database. Kumbaga po, yung isang ilog, meron po kaming straight line. Ito po yung gawa na, ito yung hindi. So pag may nanghingi po sa akin ng listing, inaas ko po yung mga hepe, just give me, let's say, 1 billion. Sila na po ang nakakaalam nung actual na kulang sa site. Hindi na po ako. Yun po ay galing sa mga tauhan po ninyo o Yes, Your galing Honor. yan sa Local Development Council, RDC, mayors, governors? No, Your Honor, sa office lang po. Okay. Kasi alam nyo po, engineer, araw-araw po dito, napakaraming tao. Napakarami pong kapitan, mayor, governor, umiikot po dito, nagsasubmit ng mga proyekto. Ang tanong namin, bakit hindi kayo mag-submit sa DPWH directly? Kasi ganun po yun, di ba? Dapat po kinakalap nyo yan. Tama po ba? Ano bang proseso? Kunyari, kung mayor ako, kailangan ko ng bagong evacuation center. Hindi ho dapat pumunta sa DPWH po yan? O yung Local Development Council nila dapat mag-submit po sa inyo? Ganito po, Your Honor. Explain ko po. Pag po budget season na po, meron po kami tinatawag na wishlist. Nanggagaling po sa amin yon. Doon po nakalagay yung request ng mga kapitan when it comes to local project po. Andyan na rin po yung gustong ipagawa ng congressman. Nakasama rin po, napakarami po niyan. Let's say, sa amin po, normally, 3 congressional district, ang proposal po namin, wishlist po, no, ay let's say 15 billion. Papasa po namin sa regional office po yan. Regional office po magko-compile. Papasa po yan sa RDC. Yun po ang prosesong alam ko. Doon po sa RDC. Yan po yung sa NEP, sir, ha? Yung pinag-usapan Opo, po yes. natin sa NEP. So yung RDC, galing yan sa iba-ibang grupo. Yes, Kapitan, iba-ibang mayor, district. governor, kahit private citizen, pwede yan magsulat sa inyo, di ba? Yes, sir. Mag-request po. Okay. Usually, anong porsyento yung nagagrant na galing sa regular na mamamayan o mayor at anong porsyento yung sa congressman at senador? Usually, kung congressman at senador, approve ka agad yan. Tama, di ba? Your Honor, O hindi rin? Hindi po. Yung pagpili po sa wishlist, hindi na po namin control. Doon po pumapasok yung sinasabi po ng ating buting secretary na pag naando na po, may mga priority po doon base po sa category or sa ruling po ng department. Hindi na po kami yung nagde-decide doon, Your Honor. Secretary Bonoan, tumutungo po kayo. Sino pong nagde-decide dun sa mga proyekto pong yan? Your Honor, the procedure is actually pupunta po sa RDC yan. Then the RDC will submit already yung regional RDP, Regional Development Projects
menu. Nandoon na po. So, halimbawa po yung allocation for a legislative district is 1 billion. In the process po, we have categorized it na 70% of that should be devoted to the core program of the department. It is either national roads or flood control. National roads or flood control lang po. The 30% is for local infrastructure po. So sinama natin sa national program yung flood control pala. Yes po. Naka-prioritize pala Yeah, siya. because this is core program of the department po. Okay. So lahat ng yan, Engineer Alcantara, lahat yan may porsyentuhan na yan. Pag nagbuo na kayo ng kung magkano gagamitin, magkano yung kailangan, naka-built-in na dyan yung hatian. Sir, yung sa depo kasi, yun po yung regular na pinapasa, hindi pa po determined doon. Depende po sa pagpo-program, Your Honor. Okay. So I only have a few seconds left. No? So may isang kapitan, kailangan niya ng bagong evacuation center. Magsasubmit siya, papasok sa RDC, magde-decide yung ahensya. Tama? Secretary, no? Yes po. Tama. But at the end of the day po, it will be in coordination with the legislative representative po. Why? Because he is allocated actually already a certain amount po. So, hindi kayo makakapag-decide kung walang go signal ni congressista, ni congressman? Well, we normally request also yung endorsement po nila. Yung endorsement po nila because actually yun po yung because they are actually the representative po naman nila. They are the representative of the people in their constituents. Senator Bam, follow up lang. Doon po sila Secretary, yung mga district representatives, they're part of the local development councils from barangay, municipal, city, hanggang provincial. Members po sila dun eh. Bakit sila dediretso sa public works? Yun ang hindi namin maintindihan. Magugulo yung inyong menu pagka lumaktaw sila. Your Honor, doon naman sa RDP, yung RDP na sinabi ko kanina, yung Regional Development Budget Proposals, galing na po sa Regional Development Council na po doon. Doon na lang po naman nila prina-prioritize kung anong ilalagay nila sa allocation nila po. Mr. Chairman, mag-manifestation lang po ako kasi 14 seconds na lang. Maganda ho siguro kung may proseso na kasama ho lahat ng mga stakeholders, no? Kaya po napakarami pong nandito po araw-araw sa Senado humihingi ng tulong for projects is because kung wala pong go signal ng legislators, hindi ho talaga matutuloy yung mga proyekto. Eh kung mayor po kayo, di nyo naman kakampi yung congressman or may iba kayong gusto, iba gusto ni congressman, dapat pwede pa rin silang pumunta sa DPWH at yung DPWH, because you're an agency, can assess kung kailangan talaga. Do you remember po yung question ko po noon? Kung may proponent ng tulay, wala namang ilog, gagawin nyo ba? Sabi nyo, hindi. Siyempre, ba't ako gagawa ng tulay kung wala namang ilog? So in the same way, marami hong proyekto na kailangan yung taong bayan na siguro hindi nila makukuha yung go signal ng mga legislators. They should be able to go to you, to DPWH directly. No? Yeah. Kasi dyan ho nangyayari Thank yung you, Senator porsentuhan Bam. eh. Thank you po. Senator Risa